Ngayong digital age na, halos lahat pineflex na sa social media, pati na ang mga relasyon. Pero kailangan pa nga bang i-post yan? At bakit nga ba kahit malinaw ng red flag ang tao, napofall pa rin ang ilan? Yan po ang pinusuhan sa Barangay Saksi ni Jamie Santos. Sabi nila, love is blind. Kaya raw kahit may mali na sa partner, tila hindi ito pinapansin. Red flag ang slang na tawag sa mga toxic na karelasyon. Green flag naman daw kapag ang tao ay nagpapakita ng positibong mga katangian o pag-uugali. Tanong namin online, bakit nga ba may nafo-fall pa rin sa mga litaw na ang pagiging red flag? Sagot ng isa, hindi raw talaga naditiktahan ang puso kung sino ang magugustuhan. Sabi rin ng isa, ang ibang tao kasi hanggat hindi nasasaktan ng todo, hindi nag-give up. Kalaunan, saka magsasabi ng, tama na, ayoko na, enough. Punto ng isa, minsan nakikita lang na red flag ang isang tao kapag matagal na kayong magkasama. Ayon sa isa pa, baka raw yung iba akala nila sila ang makakapagbabago sa kanilang partner. Abay may mga comment pa ngang baka raw kasi colorblind ang mga gusto ang red flag. O baka toro sila noong past life nila. Hirit ng isa pa, ayun nga, love is blind. At ngayong digital age, lahat na lang halos pineflex sa social media. Pati kapag in a relationship, may mga diretsahang inire-reveal ang karelasyon o yung tinatawag na hard launch. Meron ding soft launch lang o yung nagpo-post naman pero hindi masyadong halata. Pero kailangan nga bang i-post ang relasyon sa social media? Ang isang nakausap ko, going 6 years na ang relasyon at tingin daw niya ang naging susi kaya tumagal ang kanilang relasyon. Aesthetic lang kami. Tahimik lang. Tahimik, walang nangingialam. Ganun. Ayaw ng maraming viewers. Marami nakikialam. Baka maagaw din. Soft launch naman para kay Kirk dahil ayaw daw niya na bawat kibot naka-SOCMED. Gusto ko po private lang para po less katoksikan ng ibang tao. Nasa complicated status naman ang isang nakausap ko, kaya mas prefer din niya ang soft launch. Low-key lang muna. Ang isa naman nating kapuso, nalulungkot daw kapag di nagpo-post sa SOCMED ng tungkol sa kanila ang kanyang partner. Feel ko kasi proud na proud sa akin eh. Pag hindi ka pinopost or pag magkasama kayo, wala siyang post na magkasama kayo sa SOCMED, anong pakiramdam? Masakit. Parang nai-insecure ako sa sarili ko. Bakit hindi mo ako kaya i-post? Hindi ba ako maganda? Si Yana, 22, single pero kung may darating, open naman daw siya at gusto niya balanse. Para may privacy pa rin, ganun po. Pero yung hindi po tinatago ka rin naman. Hiningi rin natin ang pulso ng mga kapuso online kaugnay nito. Para sa isa, transparency is the key. Maiging makita kung in a relationship, single, married o iba pa. Para mapagkatiwalaan daw, dapat magpakatotoo ka. Ang isang netizen talaga namang ipinagmamalaki ang girlfriend sa social media. Mabait na raw, maganda pa. Sabi ng isa pa, okay lang na hindi i-post basta hindi niloloko. Paano naman kung gaya ng sabi ng isang comment na sweet, sa social media pero behind the photo ay struggle pala. At ang isa pa, paano kung pagka-post bukas hiwalay na? Aray ko! Kaya mas maigi raw low-key para tahimik. Ang importante, nagmamahalan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.